Magandang araw sa iyo, kaibigan, at salamat sa panonood ng video ng Vocals DIY. So sa araw na ito ay may ginagawa akong GY6 na scooter. At kung mapapansin nyo, hubad yung ating wiring harness. Ang motor nito ay nung mapunta sa akin, kapag sinwitch mo yung ignition switch ay as in walang wala talaga siya. Walang power na dumadaloy sa kanyang katawan. Ayan po ay tinroubleshoot ko yung wiring system niya at para gumana yung motor. At yaman din lang na nabuksan ko na yan. Mayroon akong isi-share sa inyo regarding sa starting system ng motor na ito. So, isi-share ko sa inyo yung kung paano mag-troubleshoot ng starting motor, diagram, etc. So, panoorin mo. So, kung may problema kayo sa starting system ng inyong motor, ito ang diagram. So ito, gumawa ko ng starting circuit. Ito yung diagram. Ignition switch to push button. Tapos binypass ko muna yan. Itong safety feature. Yan yung switch na nasa yan, yung nasa brake. Buo naman yan, pero binypass ko muna. So ito yung dalawang wire, ito yung solenoid natin. Yung isang wire positive galing dito sa ignition switch, at yung isang wire ay sa negative ng battery. So ito yung malalaking wire na yung terminal na malalaking wire na kapag i-switch mo yung push button galing sa battery, tatawid siya sa isa at pupunta na siya doon sa starting motor natin. Yan, nakakonect naman yan sa siya sa negative. Pagka sinalpak mo to sa motor, siyempre magko-contact siya sa ground. So yan yung kabuuan na circuit ng ating starting circuit. Tapos na po tayo doon sa diagram. So mag-actual po tayo. Ito po yung tipo na kapag ang motor nyo ay nagkiklik lang ang solenoid pero hindi gumagana yung starter. So ganito po yan mag-troubleshoot. I-on ko muna yung susi. Yan. Kung naririnig nyo, nagkiklik lang yung ating solenoid. So ito, gamit tayo ng test light. I-troubleshoot po natin kung saan ba ang problema. Sa solenoid ba? Sa battery ba? Or dito sa ating starter motor. So kapag naka-switch na yan, so kung battery, napakadali lang naman, gamit kayo ng multimeter or yung mga nabibili na voltmeter.
So yung red probe syempre sa positive at itong black probe sa negative. Ito yung positive, ito yung negative. So papakita ko sa inyo yung reading. So yan, halos 13 volt. 12.75. So kung bumaba sa 12 volt yung battery nyo, yung volt reading nya, ay syempre palitan mo muna ng maganda yung inyong battery. So dahil sa nagki-click lang siya, hindi gumagana yung starter nyo. Yan. Kapag ka nagki-click, ibig sabihin gumagana yung solenoid. Tama ba? Hindi po. Gamit po kayo ng test light. Hindi po lahat ng solenoid na nagki-click ay buo. So dapat testingin nyo rin ang test light or voltmeter. So itong dalawang terminal na to, ibig sabihin buo ito from ignition switch, tapos yung negative nya nakakonect. Kaya siya nagki-click, ibig sabihin buo itong dalawang wire na ito. So ang problema na lang ay kung buo ba o tumatawid ba. Kung tumatawid ba yung amperahe or yung kuryente dito sa dalawang terminal na to. So sinumuna natin yung camera. Itong terminal na to dapat umilaw. So ibig sabihin, ito kasi yung terminal na to ay papunta sa battery or galing sa battery. Yan. Kapag sinundot mo rito sa kabilang terminal, syempre hindi siya iilaw dahil sa hindi mo pa ginagalaw yung push button. So ang gagawin natin, ipo-push button natin kapag umilaw. So ibig sabihin tumawid yung kuryente rito sa kabilang terminal na to. So itututo ko yung test light at ipo-push button ko muna. Yan. So nakita nyo, tumawid yung kuryente rito sa kabilang terminal. So ibig sabihin, buo po yung inyong starter solenoid. Itong solenoid na to. Pero tandaan, hindi lahat ng nagki-click ay buo. So kailangan i-test light nyo ito, itong dalawang terminal na to. Ngayon dito naman tayo sa motor mismo, sa starter motor. So from battery to terminal ng solenoid, yan, umilaw. So tinest natin to kanina, kapag nag-push button tayo, umilaw. So buo yung solenoid natin. Ngayon, tingnan nyo rin yung mga connection. Kapag may mga corrosion, syempre, lose contact. Tapos i-actual nyo naman.
So galing tayo rito kanina. Tumawid yung kuryente rito. So from terminal na to, testingin din natin kung tumatawid ba yung ating kuryente papunta sa motor. So dito naman tayo magte-test. So ipo-push button ko pag masdan yung tester, yung test light natin. Nakakarating yung kuryente dito sa terminal ng ating starting motor. So bakit tayo gumalaw or hindi man lang umikot itong ating starter motor? So pagka ganon, ibig sabihin may problema yung starter motor natin. Pa-check nyo na, baka may putol sa loob or yung carbon brush ay wala nang contact sa armature. So yun lang po, kung may problema yung circuit ng inyong starting system, so sundan nyo lang po yung diagram na ginawa ko at i-actual nyo ng testing. Salamat sa panonood, at kung nagustuhan ng video, please subscribe. Thumbs up na rin at paki-share na rin. Salamat. God bless us.